Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol. Ay, gandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman dito na naman tayo sa programang Kontrapunta. Tulad po ng dati, tayo magsimula sa ating palatuntunan ay magkaroon mo tayong konting panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Manamin sa langit. Salamat po sa pagkakataong ito na makapag-programa po tayo na sa lugar na ito at may pagpahayag po natin ang ating mga saloobin at mga kwentong nakita po natin, nalaman po natin sa mga media at gusto po namin ipaalam din sa ating mga manonood kung ano po nangyari upang magkaroon po tayo ng batayan sa ating pong pamumuhay. Ito po ay ginagawa natin sa matamis na pangalan ng ating mahal na si Kristo kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. At yun po sabi ko sa inyo, nakaraan na Sabado na abangan po natin na yung mga pangyayari sa atin. Lalo na po yung kaganapan sa ating sa Senado, ito po ay evolving story. Patuloy po itong magtutuloy-tuloy habang nagkakaroon tayo ng kaguluhan sa ating kapaligiran, lalo sa Senado at dahil po sa nalalapit na impeachment case ni VP Sara. Yung isang araw na narinig ko at napanood ko sa isa ring podcast na kung saan ang ating ginagalang na Justice Antonio Carpio ay nabigay po ng kanyang pananaw tungkol po sa majority ng quorum ng Senate. Sapagkat nakita ko po malaki ang kanyang puntos Nakalagay po sa ating konstitusyon na ang Senado po ay kinabibilangan nga po ng 24 na senador. So 24 na yan, ang lumalabas na majority po riyan ay 13. Kasi kalahati po ng 12, kalahati po ng 24 is 12 plus 1 is 13. Ngayon po, sa nangyaring pagkakahuli dito kay Jinggoy Estrada, so yung 24 po ay nabawasan po, naging 23 na lamang. Kapagka pala ang isang akusado ay napagbintangan ng plunder at wala pong piyansa ito. At ito po ay beyond the reach na ng judicial jurisdiction, ay hindi na po pala siya kabilang sa 24 sapagkat wala na pong kapangyarihan ng Senado na ipatawag siya, bumoto, umaten sa sesyon. Sapagkat ang isa palang naharap na kaso na lalong-lalo ng public official ay sinususpend na po sa kanyang tungkulin. Wala na pong function ang kanyang pagiging senador.
kahit na po nakabitin pa ang paglilitis sa kanya. Kaya ang sinabi ni Justice Carpio, to constitute a quorum, yung 12 ay majority na kasi 23. Majority of the 23 is 12. Tama nga naman kasi pag tinimes 2 mo ang 12, 24 na. Kaya majority na yon, which is beyond the 23. Kahit hindi na ibilang si Senator Bato sapagkat ang jurisdiction pa ng korte kay Senator Bato ay hindi pa po ma-establish kasi ang pinanggalingan po na kanyang warrant of arrest ay sa International Criminal Court. Hindi po ito nanggaling sa local court. Ang sinasabi po, para hindi ka mapabilang o wala ka sa judicial reach ng Senado ay kung meron pong valid warrant of arrest laban sa iyo. So yung nangyari po kay Senator Bato ay hindi po kasama yung kahit na po siya ay hindi makaboto. Kaya hindi po binabawas ang kanyang bilang kahit 23 pa ho, hindi po 22. Sabi ng iba dapat 22 kasi hindi naman kasama si Bato. Oo nga, pero ang pinag-uusapan ho dito yung jurisdiction sa kanya ng judikatura. Kaya po from 24 naging 23 at majority ng 24 ng 22 ang 23 is 12. So yan po ang pagdidefine po natin ng constitute ng quorum. Ganun nga lang nangyari ho na isang teacher, isang public school teacher na si John Baritayam nagpunta po sa Supreme Court, nagpetition po para sabihin at magkaroon ng ruling ang Supreme Court ng ginawang pagdaraos ng session ng 12 senator, which according to him and also supported by the views of Justice Carpio that 12 is sufficient. Opo, tama nga po yun, sufficient. Pero, ang problema ho doon, ang pupunta po lamang at hihingi po ng judicial relief ay ang tao pong naapektuhan. Yung pong nawalan ng karapatan, nawalan ng rights para po mag-issue ng kautusan ng Korte Suprema. Ang pinagbatayan po doon ng pagdidismiss ng Supreme Court ng petition dito si John Baritayam ay hindi po sa argumento, hindi po sa merits of the case, hindi po tinalakay ang merit of the case dito sapagkat ito po ay technical. Wala po rin sa apat na sulok ng petition po ni John Baritayam ang pagkaka-dismiss po ng kaso, kundi yung pong technical na yung pagbibigay po muna ng kopya ay hindi po papayagan sapagkat si John Baritayam ay wala pong illegal standing. Ay mayroon po lamang legal standing to yung pong nawalan ng karapatan. At sa pagkakataong ito, ang nawalan ho ng karapatan ay si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sapagkat siya po ang dati nagkiklaim ng pagiging Senate President nung pong hindi pa tumatawid hindi pa tumatawid po itong si Senator Escudero. Nang tumawid po, nag-create na po ng
12-11. 12, which is majority, 11 po na lang ang natira sa grupo ni Cayetano. Yun po. Kaya, ang dapat lamang po rito, nararapat na mag-file ng petition para po baliwalay ng quorum ng Senado na pinatawag ni Senate President Pro Tempore Gatchalian ay si Cayetano. Ngunit ang problema ho, alam ni dating President Alan Peter Cayetano na siya'y matatalo lang. So, marirecognize ang kanyang pagkatalo. So, hindi po siya gumagalaw. Sabi niya, status ko na lang. Wala pa naman decision ng Korte Suprema. Wala pa. Di man ako nagpapile. Baka ako nagpile, talagang matatalo ako. Kaya, aanuin ko na lang. Paglalaban ko na lang na sinasabi sa Constitution na para mapalitan ng Senate President kinakailangan 13. Wala silang makuha 13. Yun po. Kaya, yun po ang pangyayari na akala ng mga DDS ay itinapo na po yung pagiging Senate President Pro Tempore ni Senator Gatchalian. Hindi po tinats yan, hindi po tinalakay ang merito ng kaso. Kumbaga sa boxing ho, bago natin malaman ang dalawang boksingero kung sino manalo, kailangan maglaban muna sila. Ngayon makikita natin sino magaling. At kung sino magaling, yun ay dideklarahong panalo. Ngayon pag sinasabi natin technical, ay hindi na po umakyat ang isang boksingero sapagkat meron sa kanyang disqualification. Maaring ang kanyang weight hindi bumaba. O kumuha ng gano'n siya, nag-take siya ng drug. Yun po mga disqualification. Hindi na po umakyat yun, pero talo na rin po siya. Technical na po siyang talo. Ganun po ang pangyayari. So, yun po ang nangyayari. So, nitong kahapon ay araw ng kalayaan natin, June 12. Ang ating 120 Independence Day na dati natin itong ginagawa upang gunitain ang ating araw ng kalayaan. Naroon po mga matataas na opisyal sa pangunguna po ng ating Pangulong BBM. Kasama na rin po ang mga matataas na namumuno sa ating nasyonal na pamahalaan at ang mga ambassador po na iba't ibang bansa. Doon po kinilala ng Pangulong BBM ang pagiging head ng Senate si Senator Senate President Pro Tempore Gatchalian. Siya po ang inaddress ng ating Pangulo. Siyang kinilala. Malaking bagay ho yun kasi nire-recognize po ang pagkakaroon po ng quorum ng pinatawag na sesyon ng Senado na kung saan po nagkaroon po ng pagpapalit. Nirecognize po. Maliban pa po ito sa recognition na ibinigay ng House of Representatives sa pangungunan po ng ating Speaker Boji D. Nirecognize din po siya. Recognized din siya na Integrated Bar of the Philippines, mga law deans, at mga legal expert. At hindi lang po yan, doon pa po sa loob ng administrative mechanism ng Senado ay ipinakita rin po ang pagiging Senate President Pro Tempore at acting Senate President. Dahil ang lahat po ng mga kinakailangan o lahat ng gastusin po ay kinakailangan pong maaprubahan yan ng isang namumuno po.
sa Senate ho ang namumuno dyan at merong kapangyarihan mag-withdraw ng pondo at magbayad sa mga tauhan at mga bayarin pa po ng Senado ay ang Senate President po. Nagkaroon po ng circular landmark na kinikilala po nila, walang iba kundi ang pirma po ni Senate President Pro Tempore Gatchalian. Kaya yun po. Kaya po paano masasabi ni dating Senate President Cayetano na siyang ang Senate President na hindi ginagalang ang pirma niya? Pwede ba siyang sundin ng mga taong ang inaasahang sweldo galing pa sa Senado? So, hindi po yun. Kaya yun po, pagpapakita yun na si Senate President Pro Tempore Gatchalian na po. So, nung malaman ho yan, itong si dating President Alan Peter Cayetano, nag-offer po siya ng isang solusyon para daw tuloy-tuloy ang transaksyon, lalo na po ang pagre-release at pagre-release ng mga tseke, ng mga bayarin. Ang sabi niya kay Acting Senate President Pro Tempore, at being the Senate President Pro Tempore, joint signature daw sila. Ay siyempre, hindi papayagan yon ni Senate President Pro Tempore Gatchalian sapagkat pagpapakita na mayroon pang authority ito si Senator Alan Peter Cayetano, kaya hindi po siya pumayag. Sabi niya, ba't ako papayag sa iyo? Ako sufficient ng pirma ko. Pag ako nakipag-share sa iyo, ibig sabihin kinikilala ko pa ang kapangyarihan mo na pumirma sa mga cheque at mga bayarin. Kaya yun po, napahiya po doon si dating Senate President ng ilang araw lamang ilang araw lamang ho. Kasama na rin ang Office of the Sergeant of Arms at ang Secretariat po ng Senate President. Palagay ko, siya na po yata ang pinakamaikling termino bilang Senate President. Na-beat niya ng record ni Senate President Camilo Osias na 13 araw lang. Mas mababa pa siya, hindi ko lang po malaman kung eksaktong araw siya nakaupong Senate President, pero mas mababa pa po sa 13 days. Si Camilo Osias po noon nakaupong Senate President, ngunit tinalo po sa halalan nito pong ating si Eulogio Rodriguez, ang Mr. Nacionalista ng Province of Rizal. Yan po ang pangyayari. Ngayon po naman, mapunta po naman tayo dito sa intensyon ni dating Senate President Cayetano. Bakit gusto niyang ipagpatuloy pa ang pagiging Senate President? Kasi ang talagang pinagtatalunan dito ay kung sino po ang magpe-preside ng impeachment hearing. Malaki po ang say ng Senate President sapagkat siya na po magde-direct ng pag-uusap po. Pwede niyang pagbigyan isang motion o hindi. Kaya very powerful po siya. At maaari niyang i-overrule ang depensa ng mga prosecution lawyer. Ganyan ho yan. Napakalago talaga yan. Kasi ang pinangangambahan ng iba dito na
baka pag-open pa lang ng impeachment hearing, ay may mag-file kaagad ng isang senador na kaalyado ni BP Sara na baka siya mag-move na itong impeachment proceeding na gaganapin ay technically defective. Kaya pwede mag-file ng motion to dismiss. At wag nang pag-usapan pa. At para wag nang karoon pa ng presentation ng mga ebidensya. Kung mapapansin po natin, takot na takot po ang kampo ni BP Sara na pagpatuloy po kasi ang impeachment hearing. Dahil lalabas po rito ang mga ebidensya na mahirap pong kontrahin. So, ganyan pong gagawin nila sa araw, sa umaga, ay magkakaroon po ng impeachment hearing. So, sa impeachment hearing, medyo lalamang din ang prosecution sa mga presentations of evidence. Ngayon, babawi ho sila sa hapon naman. Kasi ang gagawin nila, dahil kung sila pa ang may hawak ng majority, sila ang may hawak ng blue ribbon, ipagpapatuloy nila ang flood control. Nabubugbugin po ang administrasyon ni BBM. So, magkakaroon po ng war of narratives. Labanan po ng narratives sa impeachment, laban po sa flood control. Kung makita nilang may hinaan ang depensa ni Sara, babawi po sila dito sa Blue Ribbon Committee. Na kung saan bubugbugin naman nila ang administrasyon ng Pangulong BBM. Yan ang bubugbugin. Ngayon, kitang-kita ho natin. Napatunayan na ho natin yan noong nakaraang linggo na kung saan po punta po ang 18 Marines. Ay, hindi po pala. Sorry po, dapat hindi po 18 Marines ang tawag doon. Mga kargador ho pala yun. Kasi nakakaya naman, ginagamit nyo pag sinabi natin 18 Marines, talaga mga nagmamahal sa bayan yan. Yung sinabi ni ako di sa sinabi ni Ricarda. So yun po, talagang bubugbugin muna nila talaga sa hearing yan. Paglalabanin po, yan ang pangkontra ho nila. Anong ginawa ng Marines? Pumunta doon sa Blue Ribbon, pinatawag nitong sila Marcoleta ng grupo nila Cayetano, pero hindi po naman sumipot sa tunay na Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Erwin Tulfo. Nakarating nga sila, pero nagbigay na lang ho ng press conference sa opisina po nitong si Robin Padilla. Kung makikita po natin, masusubaybayan natin at maobserbahan natin yung pong pagkatao na lamang po ng mga kasapi ng 18 na kargador ay questionably po may mga dishonorably discharged. Kaya dapat hindi sila tawaging 18 Marines nakakaawak po naman ang mga tunay na Marines. Isinasalarawan dito na ganyan na pala klase ang mga Marines. Ngayon, kung talagang sa sinabi ni Loren Legarda na mga nagmamahal sa bayan, itong mga Marines na ito, unang-una bakit sila pumayag maging kargador? No, mag-deliver ng mga perang galing ayon sa kanila na galing sa korupsyon. Kung mali nyo, ba't ipag-deliver? Bakit kayo pagagamit sa kanila? Maging tools o kasangkapan lamang ng isang malawakang korupsyon.
Kaya, sa dami ng kanilang mga sinabi, mga butas-butas na mga apidabit, na ehemplo po, na isinabit po, dati si Loren Legarda, ngayon po ay parang tinanggal na lang, iniwan na si Mark Villar. Dahil si Loren Legarda, lumipat na ho. Nung dati siya ay nasa majority kasama nila Senator Soto, dating kasama sana nabigyan. Ngayon po, lumalabas, hindi na raw po kasama ngayon. Nung pumunta pa ron, noon, galit na galit po si Congressman Alvarez ng Palawan, halatang nagtakbuhan yung mga member ng Senado. Ang Blue Ribbon Committee, dahil alam nila, kukomprontahin sila ni Congressman Alvarez na nagsabing na siya daw ay isinama sa listahan ng binigyan sapagkat sa kanyang pagkakatanda nag-request sa kanya si dating Congressman Mike Defensor na maging sponsor ng pagpapile ng impeachment case laban sa Pangulong BBM na hindi po pinagbigyan ang request na yun ni Mike Defensor, kung kaya siya po ay napabilang. Kaya nga, nag-file din ho ito ng kaso. Ang dami ho nagpa-file. Si Senator Laila de Lima, si Congressman Garin, si Congressman Adyong, iba-iba na po lugar nito. Sa dami po nito, naku, mahihirapan po rito itong mga Marines na to. Kung pagpalagay na natin at tumanggap sila ng 5 million, kulang ho yun. Ako. Sa mga hearing na gagampanan mo, maririndi ka. No nga lang sinabi ko noon na nagdadrive ka pinapara ka ng isang traffic enforcer, ninervyusin ka na. Lalo ito, kaso ito. Mabigat ho ito ang kanuan ito. At kung titingnan po natin ang kanilang affidavit, ngayon lang ako nakakita ng kanilang affidavit ay joint affidavit. Dapat po, kanya-kanya po yan. Kasi, hindi ka pwedeng magsabi na isang bagay na hindi mo nalalaman. Ano ibig ko sabihin? Sa joint affidavit, may mga kanya-kanyang pagpalagay na natin, datotong kanya na sinasabi, may kanya-kanya pong ginampanan ng 18 yun. Hindi porket sinabi nito, ay alam mo rin. Hindi sila magkakasama lahat sa lahat ng bagay. May kanya-kanya silang dinideliveran. So, ilalagay mo na sa yung official affidavit, sa judicial affidavit mo, kung ano yung personal na ginawa mo sa pagde-deliver. Huwag mong i-cover ang ginawa ng kasamahan mo. Hindi ka naayon doon, wala ka sa lugar na yon para sabihin mo. Kaya hindi po tama yung ginawa nilang joint affidavit. Pag gumawa kayo ng affidavit, ang nakalagay nga ay ako, si Ginoong Juan de la Cruz, may asawa, nakatira sa ganitong lugar, ay sumusumpa na ito po ang mga pangyayaring nakita ko at ginawa ko. At personally kung nakita yun at ginawa yun. So, hindi mo pwedeng sabihin i-cover yung ginawa ng kasamahan mo dahil hindi ka namang kasama doon. Wala kang personal knowledge. Kaya yun po ang butas sa mga Marines. At pag sumasagot pa, dapat sumasagot yung bawat Marines na kung saan ang affidavit ay binabasa. Karamihan po sumasagot itong si Attorney Levy Baligod. Minsan nagkakamali pa. Sabi doon
nakita ko sa isang video, sabi, ba't may sinama si Laila de Lima? Ay, nagkamali ho kami. Ay, hindi ho pwede yun. Hindi pwede nagkamali kayo. Kasi ito kayo mabibira ng perjury. Pagka meron kayong oral declaration at pinirmahan nyo isang bagay, perjury na ho yun. Nakasinungalingan ho yun, may karapatang parusa sa revised penal code. Yun ho ang magiging problema. Kaya nakikita ko napakarami nitong magiging problema. At sila po naman ang nakikita natin dyan eh. Unpurpose lang ho nila, kaya sila umatin doon ay para po naman ang purpose ay destabilization. Huwag na po matuloy itong hearing at mag-igisingin ng kaisipan ng bawat isang Pilipino. Mag-people power na tayo. Kurap pa lang rin administrasyon na to. Katulad po ng ginawa ni Chavit Singson. Akala niya mauulit pa yun ang ginawa niya kay Erap. Na sinabi siya, nag-deliver siya ng 40 million. Nag-alis sa wedding. You know, during the mga taong 1999 to 2000, sinabi niya, yun po, nalaman ng taong bayan niya, kaya po nagwala ang mga taong bayan. Pinrotektahan po si Chavit Singson. At nagkaroon na po ng hearing sa Senate, sa impeachment, na hindi po pinabubuksan yung bank account ni Jose Velarde, na si Erap Estrada pala yun. Ganon po yan. Gusto po nilang pataasin ang damdamin ng mga bayan at mag-aklas na po. Kaya po rin nagkaroon ho ng report. Itong NBI na baka magkaroon ng hindi magandang galawan sa Senado. Kaya po't pinabantayan itong mabuti. Nitong mga nakaraang araw. Dahil alam nila baka dyan po magsimula ang destabilization na gagawin nila. May naman po dahil sa magsisimula na ang hearing po, impeachment hearing, ay ang ginawa po ng prosecution team ng mga congressman po, prosecution team, ay kumuha rin po sila at tinanggap po ang mga volunteer lawyer sa pangunguna po nitong batikang legal expert na si Attorney Lorna Kapunan. Kilala po yan, isa po yung dekampanilyang abogada. Ngayon, kasama din po bilang head po ng Kapunan Law Office, kasama po ni Atty. Kapunan, iba po niyang mga abogado, mga associate niya roon. Isa rin po sa malaking law office, ito pong Pek Kabar, Ponce Enrile Cayetano Pek Kabar po. Naririyan din po mga gagaling na abogado. At ito po yung napangkasbanggit na si Atty. Legutam at iba pa pong magagaling na abogado. Sila po ay voluntaryo. Hindi po sila nagbabayaran. Volunteer lang po ang kanilang service. Yun po ang kanilang gusto malaman nila, makakontribute na malaman kung ano talaga ang pagkakasala po nitong si Vice President Sara Duterte, na ngayong pinakikita sa mga statement sa media na hindi raw siya after sa pagpapalit kay Marcos, ayaw niya extra-constitutional means gusto rin niyang tapusin ni President BBM ang kanyang term. Pero sa mga action po nangyari, hindi po tayo naniniwala. Gusto nilang palitan
si BBM at siya na pong papalit bilang constitutional successor as Vice President. Ngayon naman po, mapunta tayo dito po sa isang kaso naman ditong si Colonel Dumlao na nahuli po nitong nakaraang mga ilang araw lamang, 2 or 2 or 3 days ago pa lamang nahuli po siya. Ang pagkakamali niya, natiktikan siya after 2 years niyang pagtatago. Natiktikan siya kasi minonitor niya ang kasal ng kanyang anak sa social media. Namamonitor pala yun. Yun po ang pinagbatayan, kaya po nahuli, nalaman po kung saan ang lugar, ang kinanuroonan nitong si Lieutenant Colonel Dumlao. Kung matatandaan po natin, ito pong si Colonel Dumlao, noong taong 2016, sa kasagsagan ng Dragon War, dahil nga raw po sa Dragon War, hinuli daw ito si Jake Ju, na isa pong Koreano. Pinagbintangan na involved daw sa drug. Pero actually, kidnapping na po yun. Kidnapping na po ang kanilang ginawa. At pinatutubos po ng 8 milyon. Pero, ang kaya lamang ibigay ng asawa ay 5 milyon. Na ibigay ang 5 milyon, pero ang nangyari, pinatay pa rin. Nang pinatay ito sa loob ng sasakyan, sa loob ng kamkrame. Brin nyo yan? Impunity doon pa sa loob ng kamkrame, pinatay. Na may mga kasabwat pang 2. At ang ginawa po sa bangkay, ito po ay pinasunog at ang labi ay ipinlas pa sa toilet, sa inodoro. Sensya po sa mga kumakain pa. Ganun ho, para po wala raw trace. Nung siya po ay napawalang bisa ng Regional Trial Court. Pero ito po, ang kasong ito ay inakyat, inelevate po sa Court of Appeals, na kung saan napatunayan na ang huwes na humatol para i-dismiss ang kaso ay nag-commit daw ng grave abuse of discretion, na halatang gusto lamang daw palusutin, sabi ng hukuman, itong si Lieutenant Colonel Dumlao. Kaya po ang ginawa, inoverturn o binaliwala ang kaso at sinabing hindi tama ang desisyon ng Regional Trial Court na ito, at si Lieutenant Colonel Dumlao ay nagkasala. Dahil nga lang po sa sobrang garapala ng ginawang pagdidismiss ng kaso ng judge, ito ay pinagsabihan pa ng Court of Appeals. So nung lumabas po ang desisyon ng Court of Appeals, nagtago na po itong si Lieutenant Colonel Dumlao. Kaya sa mahigit na 2 taon pagtatago, ay nahuli rin po siya. Magandang malaking bagay po ang pagkakahuli si Colonel Dumlao, sapagkat pare pakita po natin na ang krimen po ay dapat bayaran. At pangalawa, ipakita natin sa bansang Korea na yung mga ganitong krimen ay hindi po ay pinagbabayaran. Hindi porket siya po ay pulis. Nakita ko nga ho, itong si Colonel Dumlao na para bang tumanda na,
pumayat at nagkaroon po ng mga mahabang bigote. Birinyo, 2016 nangyari. At ngayon siya nahuli po, 2026. 10 years po. Ang pagitan, doon po dumating ang kaso po. Itong sa Koreano. 10 years. Na pinalalabas na drug on war, pero hindi po. Kidnapping po yung with ransom. Kaya yun, nagkamali naman siya. Sobrang tiwala niya. Akala niya, lusot na siya. Nanood siya sa Facebook. Minanitor niya yung kasal ng kanyang anak. Meron pala mga bagong mga equipment na para pala na lamang kung nasaan po yung mga nanonood. At dyan nga po siya nahuli. Itong si Lieutenant Colonel Dumlao. So, ganun po. Ngayon naman po, pupunta naman po tayo dito sa pinag-uusapan po ngayon. Ito pong kaso ng dalawang estudyante po ng Ateneo ng mga PBA player. Nakakaawa po sila. Nakakaawa po ang pangyayari sa mga dalawang estudyanteng ito. Lalo-lalo na po ang kanilang mga magulang na umaasa po. Ang nakakasakit ho rito kasi para bang hindi binibigyan ng Ateneo yung halaga masyado. Ang nangyari po, sapagkat mahirap lang ito eh. Kaya nga po para maging makapag-aral at magkaroon ng konting allowance ay nag-apply po mag-player sa Ateneo. Sabi ng iba kung ito ba ay mayaman, palagay nyo pa magiging ganun kaya ang pagturing ng Ateneo? Nakakaawa po itong si Rene Baterbonia at si Divine Adile. Ito pong si Rene ay taga po Mindanao ito, at ito naman pong si Divine Adile, isa po itong Naikirian. 6'4" po itong si Rene na sumasalamin na magaling na isang manlalaro na pwede maging star ng PBA. Dahil sa angking kagalingan sa paglalaro po ng basketball na pinakita po nito sa mga palarong bansa. At ito naman po si Divine Adili naman po ay nakakaawa naman po. Biriin ninyong ang kanyang mga magulang na iwan sa Nigeria para payagan lamang ng kanilang anak maglaro dito, tapos malalaman lamang na namatay. Ang pagkakamatay po nito ay isa po na masasabi nating kapabayaan po ng Universidad ng Ateneo. Bakit ko po sinabing kapabayaan? Sapagkat ganito po sa aking pagkakaalaman, kapag ang isang anak natin ay dinala natin sa paaralan, habang nasa compound pangangalaga ng paaralan ng mga teacher, yung pong responsibility ng magulang ay na-transfer na po sa kanila. Sa legal term na locus parentis, na-transfer na po sa kanila. Kaya kung nasa kanila pong pangangalaga, dapat po nilang pangalagaan, then itinanover na natin sa kanila eh. Ano po ang ginawa?
sobra pong negligence ang nangyari sapagkat nagkaroon daw sila ng isang bootcamp o nagkaroon ng isa pang training para maging close sila na ginawa sa Aurora na yung lugar na ho yun ay masyadong mapanganib sapagkat ang lakas po ng current. Ako po, nangyari na sa akin yan nung ako po'y bata, mga 1960s po yan, dito sa Manila Bay, kasi pangkaraniwan na po sa mga mahilig maglakwatsa, maglaro-laro. Nung ako po'y elementary, ako po'y naliligo dyan sa tabi po ng Ross Boulevard. Ako po'y lumalayo ng konti sa Pampang at pupunta ng konting ilang metro at babalik. At pagbalik ko nga lang po, lumalangoy ako at pag malapit na, makahawak lamang sa bato para mag-isandigan ko para makatayo na, tayo na. Pero bago po marating yun, ihigupin na naman po ako ng current. Buti na lang, medyo malakas-lakas pa tayo ng konti noon, ay kaya po natin yan. Pero sa tingin ko, sabi ko, baka dumating ang panahon na hindi ko makayanan. Samantalang Manila Bay pa lang ho yan. Yun hong sa Aurora. Grabe raw ho dyan. Marami na raw po ang na-disgrasya dyan. At sinabi pa ho doon na meron pala mga warning signs na delikado ho doon. Ang alon daw sobra. Ang problema ho dito, bakit pinayagan ng paral ng Ateneo magkaroon po ng ganyan training camp na hindi yata sinabi sa mga magulang kung anong klase po yung pupuntahan nila sapagkat sa ganyan pong klase na lumabas na po ng paaralan ay kukuha na po ng permiso sa magulang. Ganun po ang nangyari. Hindi po nangyari yun. At siya pa, nagkaroon po ng activities doon na hindi po ipinaalam sa local government unit. Niwala ho doon mga equipment sila o mga lifesaver. Basta, pinapunta lamang doon. Na ito po ay malaki pong violation sa Commission on Higher Education. Sapagkat nagkaroon po ng ganitong klaseng pangyayari, ganitong klaseng aksidente, ang paaralan at ang coaching staff nakasama itong si Coach Baldwin ay maharap po sila sa kasong sibil. Pagka po sibil, ang ibig sabihin po niya, sila po'y pagbabayari ng moral damage sa pagkakamatay. Pero, kapag ka sobra-sobra pong kapabayaan, negligence na tinatawag natin, reckless imprudence resulting to homicide, ay hindi lamang po pagbabayad ng multa, kundi ito po ay criminal na. Meron na po itong criminal aspect. Maaring makulong na po ang may kinalaman sa pamangyayaring yon. Baka po itong si Baldwin at yung pong coaching staff. At hindi lang yun dapat. Kasi nakakaano-awa ho, para bang hindi binig ang reply ho ng Ateneo, parang
malabnaw eh. Siguro porkit, taga sinabi ko yun, porkit mahirap lang ito, eh ginaganong-ganon na ho nila. Hindi ho tama ang pagsikasikaso niyaan sa mga kabataan. Pagka ganyan pala na walang approval sa magulang at parang napilitan lang ang estudyante na sumama dahil sa takot na baka sila ay matanggal bilang player, ito po pala ay parang pumapasok sa kategorya ng hazing, anti-hazing, kaya isa pong krimen yan. Ganyan pala kabigat yan. Hindi man lang nila inisip na kung gaano kadelikado ho doon sa lugar na yon. Hindi nila binigyan ng pagpapahalaga. Kaya nga po, anong nangyari ngayon, aside sa investigasyon, sabi ng Ateneo, magkakaroon daw sila ng investigasyon, ay pumasok na rin po ang National Bureau of Investigation para po alamin kung ano po talaga ang tunay na nangyari at kung ano po ang extent ng kapabayaan o sinasabi po nating negligence ng Ateneo. Nakakaawa ho. Ako'y awang-awa. Lalo na roon sa Nigerian player. At ang taas ho, 6'10", itong si Adili, Nigeria. Brinyo ang isang magulang. Tiniis niya, mawala sa kanya ang kanyang anak. Na pagkakalam niya ay mag-aaral, magiging player. Na sabi niya ito lamang ang pag-asa nila sa buhay nila tapos mawawala ng ganoon. Nakakaawa ho pagkat kayo po ang lumagay sa kalagayan po ng ina. Umaasa kayo, akala nyo meron tayong magandang future. At ganun din po dito sa ating kababayan. Isa pong itong 6'4" na sinasabing ito po ay guguhit ng bakas sa PBA. Napakabata po ito para ang kanyang pangako ay hindi po may sa katuparan. Kaya po napakasakit ng kalooban ng kanyang magulang. Hindi po nila kayang tanggapin. At sa ngayon, para ipinakikita pa lamang na pagtulong ng Ateneo ay ang pagbuburol pa lamang. Kaya yung pong ibang member ng Ateneo community ay sinunlan na rin po ay kumilos upang gumawa po na isang masusing investigasyon para po malaman kung ano ba ang tunay nangyari, anong extent ng kapabayaan at ano dapat ang kaparusahan na dapat ipataw. Hindi putkit kayo iparalan, maganda ang pangalan nyo, eh kayo malilibre, hindi po ganyan yan. Yun nga ay dapat umaasa sa inyo ang mga tao na pagkat ang ganda nyong paaralan, hindi nyo pababayaan ng mga estudyante. Palagay ko sa pagkakataong ito, baka maapektuhan ng image ninyo. Na dati kayo ang tinitingal lang sa larangan ng pag-aaral. Lalo na po sa larangan ng sport sapagkat kung matatandaan po natin, kung tayo po ay nanonood ng PBA, karamihan po sa magagaling na player ng PBA po ay nanggaling po sa Ateneo. At yung mga player po natin na
na nagre-representa sa ating bansa sa Gilas Pilipinas ay karamihan po ay mga Ateneo. Malaki po itong batik. Ano ang magiging pagtingin ng publiko sa paaralang ito? Na gumagawa kayo ng mga training camp na hindi dapat, na hindi otorisado na Commission on Higher Education, at kayo'y naging pabaya. Yun na nga po, naawa din ako rito kay Ateneo Blue Eagle coach Ted Baldwin na pamingi na po siya ng sorry. Ngayon lang po ay hindi po kabayaran ng pagsusori. Mari po itong patawan ng parusa. As a matter of fact, binigyan nag-release na nga po ng preventive whole departure order sa kanya. Sapagkat isa po ay isang foreigner. Sana po maging isang aral na ang pangyayaring ito. Nakakaawa po ang ating mga magulang na umaasa sa kanilang anak, nag-aahon sa kanilang sa kahirapan, ngunit nawala po ang mga pangarap na yon. Parang isang napakasakit na bangungot. Pag tinitinan ko po ang pag-iyak po ng mga magulang, lalo na po yung mga ina, awang-awa po ako sa kanila. Sapagkat bilang magulang, ay naintindihan ko po ang kanilang nararamdaman. Tayo nga po, kapag nakita natin ating anak na nadapa man lang, tayo naaawa na, nasugatan, lalo pa po ito na nabawian ng buhay. Kakalungkot po. Kakalungkot ang mga pangyayaring ito. Sana magkaroon po ng tunay na malalim na investigasyon at lumabas po ang tunay na pangyayari at managot ang dapat managot. Yun po lamang at sana makita-kita tayong muli sa susunod na Sabado at magandang hapon pong muli sa inyong lahat na bumabati ang inyong kontrapunto. God bless us all. Salamat po. Issue by issue, pag-usapan, harap-harapan kasama si former board member John Palacol sa programang Kontrapunto. Kontrapunto. Tuwing Sabado sa ganap na ikadalawa ng hapon sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Kontrapunto. 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 Hosted by Mr. John Palacol.